Ayan, eto na po kami, Kong. Bumati muna kayo sa ating mga taga-subaybay. Babati pa namin kayo. Kami na yun, no? Happy New Year po, Kong. Happy New Year din sa'yo, Jen at Nelson. Opo. Talagang mukhang happy-happy kayong dalawa. Opo. Ayaw na po namin magpahalata, Kong. May kababalaghan yata ang nangyari sa buhay ninyo. Sana naman yung kababalaghan na yan ma-share ninyo sa ating mga kasamahan. Para Ayan. sila Opo. man ay maging masaya sa bagong taon. Ayan, opo. Yun ho naman, Kong. At saka maraming kababayan tayo ngayon ng excited, Kong. Ano? Dahil sa? Dahil sa isa kong malaking pagtitipon ang inihanda at magkakaroon na po ng katuparan. At kaya nga po na nabanggit namin kayo na magkakaroon tayo ng update dito. Kasi kahapon po sa ating palatuntunan, nasabi natin, liwasan. Pero pagkatapos ng palatuntunan kasi may update na sa halip na sa Liwasan Bonifacio po, ay maililipat na ho tayo doon sa Quirino Grandstand. Yun palang grupo na nauna pong nagpa-reserve ng Quirino Grandstand ay nagbigay po ng pagkakataon para bigyang daan ang National Rally for Peace sa A13. Kaya inulit natin, nagpapasalamat naman tayo sapagkat tayo po ay pinagbigyan at willing naman sila na ilipat na lamang ng A14, yun pong kanilang event. So, yun pong update inuulit natin. Yun pong National Rally for Peace sa halip na gagawin po sa Liwasang Bonifacio doon ang pinakasentro. Ang latest po, gaya sa ibang mga naunang nagkaroon na ng pagtitipon, at maging sa mga pagsambang, alam ko ay naipahayag na rin po ito, ay ililipat na po doon sa mas malaking venue, ang Quirino Grandstand. Kaya tayo po naman ay nagpapasalamat para doon ay makapagsagawa ng mas maganda at mas malaking venue ng atin pong National Rally for Peace. Bukod pa dyan yung iba't ibang mga venues dyan, sa iba't ibang mga rehiyon. Ayun, nanatili yun. Walang pagbabago doon. Yes. Doon sa mga naunang pahayag natin. Kasi kung di rin kakamali, Davao, Iloilo, Ormoc, Legazpi, Palawan, meron natin mga ganun. Siguro yung mga nakikinig sa atin, alam na rin po yan. So yun po ang latest, Kong, na gusto natin iparating sa ating mga kababayan po. Mas maganda lugar, Opo, mas malaki. Kasi yung Liwasang Bonifacio, palagay ko, konti ang espasyo nun. Baka hindi magkasa yung mga 30 truck lang, puno na yun. Yun na nga po. Kaya nga akala nung iba, kaya daw pumupunta tayo doon sa Quirino, sa Liwasang Bonifacio. Yung mga pumupunta na naman, Kong, yung mga namimintas. Kaya pala kayo dyan pumunta kasi kakaunti lang kayo. Kaya kahit kaunti kayo, magbumuka kayo marami dyan sa Liwasang Bonifacio. Hindi po nila alam na ang talagang hiniling natin ay gawin po sa Quirino Grandstand. May nauna lang. Pero ang latest nga po, nagbigay naman yung nauna at pinagbigyan tayo ng pagkakataon na doon na po isagawa ang ating National Rally for Peace, Kong. Kung naman kasi pinagpapapansin mo yung mga pumupuna na yan. Minsan kasi kung Yan man yung mga yan, kahit anong gawin mo, pupunahin ka. Bagay, opo. Ako hindi ko na pinagtitsagaan yung mga yan. Ganun po ba? Ako naman minsan kasi pagka hindi po pinuna, baka akala nila tama yung ginagawa nila, Kong. Kaya medyo para maramdaman nila, mali pala yung nasabi ko. At least naramdaman nilang may pumupuna sa kanila, Kong. Kasi kung hakayaan natin, baka kita nyo na, hindi kami pinupuna kasi tama ito sinasabi namin. Hindi kasi pagka yan ganyan, kahit di mo punahin yan, minuto lang, maintindihan niya na ba't ko ba nasabi yun? Sabi niya siguro, Well, anyway, Kong, ano po muna ang latest at ano po ang na-expect natin ngayon pong New Year? Nung nakaraan, ang huling usap natin, parang isang linggo bago pa po matapos ang taon. Ngayon po ay 8 na. Ano bang mga plano, Kong, sa panig po ninyo? Marami tayong lugar na in-schedule na pupuntahan dyan sapagkat sang-ayon na rin doon sa mga paanyaya ng mga iba't ibang mga sektor at saka yung mga ibang mga nananawagan para sa lalo nating ikakikilala sa ating mga kababayan. So, pinupuntahan natin kahit na medyo malalayo yung lugar, basta kayang puntahan ng tricycle din. Tricycle ba ang ginagamit yun? Tricycle lang. Ay, problema, tricycle ata sumasalipaw pa. Ganun ba? Isa naman yung tricycle, may LEC Ayun. Umaangat sa lupa ko. Pangkaraniwan, yun namang ibang nagagamit, may fixed wing, sabi nga nila. Ayun, pagka maluwag-luwag po ang schedule namin ni Nelson, isa kayo naman kami ma-experience namin, yung tricycle na may LEC, Kong. Katulad bukas, kasi wala kami piloto, kaya dalawa muna ni Nelson na magpiloto. Nagpo-programa kami, Kong. Baka saan tayo mapunta? Baka sa kangkungan tayo mapunta, Kong. Well, yun po, Kong. At saka ang balita ko, napakarami na po ng mga nagdanais na kayo ay maimbitahan. At marami na rin po pala nagpapagawa ng mga poster ngayon, Kong, na isinasama po kayo. Kagaya ng pinag-usapan natin, siguro ngayon mapapansin nila na tayo naman wala naman tayong sinasabing kabulaanan. Ito tuloy-tuloy yung pagmamagandang loob ng ating mga kaibigan na napakarami na. Kanina lang may mga kausap ako. 2 na naman ang nagsabi na ito yung maganda, 3 pa lang kausap ko. Yung una kong kausap,
Nag-uusap pa lang kami ngayon. Ito, halimbawa, Oo, opo. after 10 minutes ng pag-uusap, pinakita na nila yung kanilang gustong design gawin. po na nga. Yung design nandun sa... Ba't napakabilis naman ninyo? Ganun po kami makipag-usap eh. Kahit hindi pa kami nakakauwi, bago lang kami umuwi para makita nyo na tutupad po kami sa aming pinangako. Eh, ito po talaga yung aming ilalatag. Oho. Oh. Ayun. Ito pa, sumunod na pangyayari, dalawa yung nakausap. Ganun din ang kanilang ipinasya. Kaya sabi ko, pagka ganito karami ang talagang makikipagtulungan sa atin, baka maganda talaga yung taong ito, Jen. Totoo po. At sana ang balita pa natin ko, marami pa po yung mga nasa malalayong lugar ang gusto rin magpaabot ng, ang hinihintay lang naman nila kong yung go signal po ninyo. Baka daw kasi mamaya nagpagawa sila tapos hindi pala okay sa inyo, Kong. Hindi, bago naman nila gawin kasi binabayber, ang dali ngayon Ayun kasi na nga Jen. po, may design ka agad. Unang-una, sila ay hihingi ng design. Ano? Meron pang, may sinasabi pa silang mga high resolution, yung mga ganyan. Kung marami naman tayong staff na tumututok sa ganyang mga requirements. So, depende sa kanilang pangangailangan kung gaano kalaki. Opo. Kung anong tipo ng campaign material ang gusto nila, meron eh. Opo. So, ibabayber sa kanila. Ngayon, pagka naibayber sa kanila, i-design nila ngayon. Opo. Kasama na nga yung mga taong gustong makitandem. At pagkatapos, ibabalik sa atin kung okay na, kapag ginawa natin na ganyan, edi tuloy-tuloy na. Ayun, Ang kagandahan nito, kamukha kayo habang tayo nag-uusap, may nag-text sa akin na papanhik ako ngayon dito, nag-text sa akin, akala ko nagbibiro lang din. Opo. Kasi January 2025 na ngayon, kasi nung mag-usap kami, ay halos kalahati ng Nobyembre. Aba, Sabi opo. niya, igagawa ko po kayo ng kalendaryo. Oho. O ngayon, pinakita niya sa akin habang papanhik ako ngayon, May design nyo na kung agad. saan niya i-deliver. Hindi, gawa na eh. Gawa na. So, sinabi ko na lang, yung headquarters natin dito, malapit dito sa ating studio, dun yun na lamang dalhin. Ayun, oho. So pagkatapos, hindi pa ako nakakakabang ng malayo, yung isa pa, Opo. na gumawa naman siya ng flyers. Oho. Ganun din ang tinatanong niya kung saan i-deliver. Ayun, So oho. sabi ko, doon na rin, doon sa siyang lugar na yun. Oho. Sa mga kapitbahay dyan, talagang maraming gustong tumulong sa atin. Opo. Ang iba nga ho dyan, Kong, sabi, willing kami na mismo gagastos, Kong. Huwag nyo nang isipin yung gagastosin niyo pa, ano ha? Kayong dalawa na lang ni Nelson ang hinihintay kong gumastos eh. Medyo yung paggastos po problema namin. At teka lang, Kong, ito nga po yun, kasi ang dami nagme-message sa akin. Ito baga matutunan nakaraan, napahapiyawan nyo, nasagot nyo na po ito. In general na lang, Kong, wala pong specific. Paano daw po ba natin sasabihin sa kanila, may nagpagawa po ng poster, billboard, pero yung taong nagpagawa nun, nakasama po kayo, mga taong ano ba tawag doon? Paano sasabihin na may mga record, may mga kontrobersya, may mga iskandalo na harap sa kung ano-ano mga usapin. Hindi daw po ba yun ay nagiging negatibo sa inyo sapagkat isinasama po nila kayo sa mga ganong poster po nila, Kong? Hindi nga ba, ang ating sinasabi riyan, kung hindi naman natin kakilala kung sino yun, Opo. ay mabuting kilalanin muna kung kapag nag-offer siya. Kasi karaniwan naman makikipagtagpo sa iyo pakikilala nila, meron naman due diligence, ipagtatanong mo kung ano. Kung legitimate naman na kandidato siya at gusto kanya talagang tulungan, nagmamagandang loob naman siya. Opo. Wala naman akong makitang maliban na lang kung talagang questionable, kinakailangan lang malaman natin kagad para sa ganun kung sakaling may makakalabag sa tuntunin na aking talagang pinagsisikapang dalhin. Ano? Ayun, opo. Kailangan akong humingi ng pahintulot sa kinaukulan kung pwede itong ganitong klaseng material. Ayun, opo. Ang nangyari nga lang doon sa isang diniscuss natin, nabigla na lang ako sapagkat nakita ko na lang, siya, nakagawa opo. na. Oho. So, wala na akong magagawa doon. Yun naman na naipaliwanag na natin. Ayun, opo. Sana humalinaw yan kasi doon nila, totoo ko nga, ayaw ko na kay Nelson kung nakakarating kasi sa grounds daw ata, sa baba, alam nyo na minsan yung mga hindi naman nakakapanood ng ating palatuntunan ko, bakit si Kong Dante kasama yung ganito, may kaso, may issue ng, basta yun po, alam nyo yung mga issue na yun, ba't siya pumayag na ilagay yung kasama siya doon sa malaking billboard na yun? Di ba? So, dapat maunawaan nila na yun ho naman ko, siya nagpagawa, at hindi naman po... At saka hindi naman nila ipinaalam kaagad na gagawin nila yun. Oho. Hindi kagaya nung itong huling nangyari na tinagpo kami, nandun kami sa Albay at Opo. ipinaalam nila sa amin. At tumawag siya sa akin pagkatapos ng ilang araw na babaguhin nila yung design nila Ayun. doon sa kanilang billboard. Opo. At hindi na siya mag-isa doon sa billboard. Kung hindi, isasama niya na ako. Kasama Yun na nga kayo yung palagi. nangyari. Oho. At ngayon, paunti-unti nakikita mo yung mga malalaking billboards na yun. Isinama niya ako. Yun naman yung kumakandidato ng mga senador at kaibigan ko naman talaga yun. Ayun, opo. So nagmagandang loob siya. So nasabi ko na lang, maraming salamat sa iyo, kaibigan. Di ba? Ayun. Sana maunawaan ng ating mga kababayan. Ang mahirap din, itong nakita ko sa vlogs na naman. Opo. Naalala mo ba yung nung nakaraang eleksyon, yung 2022, na kung saan ay ako'y nag-withdraw mga 3 linggo na lang bago mag-eleksyon. Tama po. Kung ako'y nag-withdraw, yun ay naibalita yun Opo. sa GMA. Ngayon, yung balita na yun, ikinakalat nila ngayon. Uulit. Na pinalilitaw nila, nag-withdraw na naman ako.
binubuhay nila yung lumang balita. Natawa naman ako. Sabi ko, Ganun. ewan ko, ito ba nagkamali lang o paano? Kasi kung halimbawa, gusto lang nilang magkaroon ng maapektuhan ng aking pagkakakandidato, Oo. mali naman siya eh. Kasi ang dami pang panahon para itanggi ko yun eh. Ayun na nga po. Kasi, So kapag ginawa niyo, pag-uusapan ako, para sa akin, advantageous yun eh. Opo, oo. Di ba? Yes. Kasi ang daming nagtawagan. Marami na naman, ano na naman to, alam mo naman yung mga ibang kumakampi sa akin. Opo. Naguguluhan, tsaka may iba talagang ninenervyos. So tawagan. O diyan ka ako, pinakikita ko lang sa inyo kung nervyoso kayo o hindi. Sabi ko. Mabuti naman ka ako nagkakausap-usap tayo para sa ganun, hindi kayo nawawala sa ere. Opo. Ay, ibig nyo sabihin, hindi ka ako yan, noon pa yan. Luma na. Ayun. Recycle. Ano ito baka pantira sa'yo. Maaaring ng ganon. Maaaring namang hindi. May nagkamali lang. Pero, kung siya naman ay gustong tumira, mali din siya sapagkat napakarami pa ng pagkakataon. Hindi pagsisimula ang Para campaign ituwid period. natin. Opo. Para ituwid natin. Dapat pala pasalamatan natin yun, Kong. Sapagkat, Para sa akin kasi kapag gano'n na sila, totoo bang na gano'n? Mag-uusap-usap kayo. Ayan, Magtatanong sa akin lahat ng may interest tungkol sa pagtakbo o pag-atras o pagsulong. Sinabi naman natin ang kauna-una pang pagkakataon eh. Ngayon ay wala nang atrasan. yun, wala nang atrasan ito. Oo. May isa pang kumalat bago magbagong taon kong yung kayo ay na-appoint na Secretary ng Department of Justice. Ang dami rin nag-share nun So, baka kaklase niya yun kasi noon magkakadikit yung balita na yun. Opo. Di ba? Ganun, oo. Hindi ba? Nauna lang ng konting panahon yung Secretary of Justice. Pagkatapos, hindi, nauna yung pag-atras. Opo. Pagkatapos biglang Department of Justice. Kaya ikaw umatras yan sapagkat Ma-appoint na, no? nonombrahan yan, i-appoint yan. Oho. Ayun. Ayan. Oho. So, lahat yun lang, recycle. Recycled news. Recycle po yan. Pero again, sabi ko, lahat ng mga nagpapalabas na ganyan, ako, nagpapasalamat kasi nakakatulong po yun sa awareness ko. Ano ha? Matagal pa po. February 12 pa ang start ng campaign period eh. Ano ha? Ngayon lang, pwede na nating ituwid yun. Ayun, So, opo. sa dami naman ang nakikinig din dito sa ating palatuntunan. Opo. Isa-isang maitutuwid yung, kung yun ay sinadya o hindi. Aha. Dapat yung mga babae natin, huwag basta maniniwala siya. Iba kasi makakita lang ng kaunting, uy, okay to sineshare ka agad. Share agad, share. Hindi man kinukumpirma. Oho. Ay lalo ngayon sa bagong teknolohiya kung isang pindot lang eh. Talagang ano agad, tapos i-boost pa no. 'Di ba? I-boost pa nila yung may mga taong gumagastos eh para i-boost lang ang isang balita o isang pangyayari para nang sa ganun eh mas marami lalo makaalam. Yung isang nga tumawag sa akin, nakauna-unahan eh. Kung ano naman ito, totoo ba ito? Ganun po. Ano Ito nga in-announce sa GMA7 ngayon lang. Sabi ganun, nandun sa vlog eh. Opo. Ano sinasabi? Nag-withdraw ka daw, sabi niya gano'n. O, totoo yan. Ano? Ba't nangyari yun? Noong 2022 yan nga ako sinabi ko. Ibig mo sabihin, inulit lang nila. Ganun nga yung nangyari. Ayun. Baka nag-withdraw nga ako para si ganun si Jen at saka si Nelson eh. Wala na kang pabiling kape. Ay, nako. Galangkong, ang inihanda nating pagsasalu-saluhan para ho makashare ang ating mga kababayan, meron po kasing isang plano na magsasanib puwersa daw, Nelson at Kong. Ang Department of Trade and Industry at saka ang Department of Agriculture para ho mapagtuunan ng pansin ang sumisirit na presyo ng mga pangunahing bilihin. Alam niyo ba, Kong, na ang isang pirasong kamatis ngayon, Nelson, magkano? 20 pesos ang isa. Isang pirasong Gano'ng kamatis. kalaki yun? Kasi depende sa kamatis eh. Siguro po yung sinilaki mas maliit pa sa kamao ng sanggol. Kasi ang isang kilo Ito ba yung bilog? Isang bilog na kamatis po. Kaya naman Kasi nagkakaroon. kaya ako tinatanong yan ako, nung Opo. aking kabataan din, nagtatanim kami ng kamatis. Iba-ibang ganun uri ba? ng kamatis. Opo. Merong kamatis na parang ang hugis niya ay kalabasa eh. Oo, masarap yun, masarap. Opo. Tagalog ang tawag doon. Hindi mo maubos yun. Pagkaraniwan, gagawin mo yung ikaapat na bahagi lang. Yung iba, opo. tatago mo na, di ba? Pero merong kamatis na kung tawagin namin Mendes, yung isang ano lang, parang bilog lang. Opo. So kung yun ang sinasabi mo, 20 pesos. 20 pesos po ang isang piraso. Isang piraso po kung at ang isang kilo daw po ay aabot ng 320 pesos hanggang 360 pesos. Ang isang kilo. Isang kilo ng kamatis. Mas mahal pa raw po ngayon sa kami ng baboy. Anong gagawin? Well, ito pong mga pangyayaring ito Kong ay mukhang nakatawag po ng pansin ng mga ahensya ng ating pamahalaan. At ang balita natin, magsasanib puwersa na nga po ang DTI at ang DA para nang sa ganun ay mapababa ang presyo ng mga... Ano nga ang pagsasanib na gagawin? Paano, anong mekanismo? Teka lang ha. Ito Kong. Meron pa inihandang... Pagkatapos mong mahanap yan, Opo. ang sasagot si Nelson. Sige, opo Kong. Maganda ito Kong eh. Alam nyo, ito'y... Pahina 5. abot sa sinapupunan, sikmura ng ating mga kabayan. Ito na nga po, ayon ho mismo kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, unang hakbang pa lang. Ayan, yan ang mga Mendes na sinasabi ko. Ayon sa bilo, opo, tama Yan kayo. ang bilog-bilog. Oho. At yung isa naman parang, yung maliit na parang kalabasa,
Ayan. Hindi, wala dyan yung Wala mga dyan, eh. kalabasa. Yung Opo, kasi ito, parang Mendes po ito. paikot-ikot yun eh. May gatla-gatla yun eh. Kamatis Tagalog. Meron namang yung cherry tomatoes, yung ano, Ayun, medyo- yung maliliit na yun, ginagamit lang sa salad naman yun. Opo, yun ang paborito Yan, ko. dinidildil ko lang sa asin yun, sinusubo ko yun. Mas mahal yun. Opo. Oo. Pero ito, Jen, yung pagsasanib na yan, ay Oo. presyo ng bigas. Opo, Oo, presyo ng bigas ito. Hindi lang sa iba pang ano. Ang talagang gusto ng ating pamahalaan ay mapababa talaga ang presyo ng bigas. Paano nga? Paano ang Ito gagawin? pong, kasalukuyan daw pong binabalangkas na itong pagkasanib po daw po ng dalawang ahensyang ito ay unang hakbang pa lamang sa pagtugon sa presyo po ng imported na bigas. Kasabay, Announcement lang pala eh. Opo. Akala ko naman eh. Meron silang gagawin ko. Opo. Ano nga? Ayan, ito Oto, na. kasalukuyan po binabalangkas ng dalawang ahensya Binabalangkas na naman eh. Ano naman kayo? Kanina pa, ang isang binibitin niyo ako. maximum suggested Yo. retail price, Maximum. MSRP. Oo. Ano tawag? Maximum suggested retail price. MSRP. Yan. Para po sa imported na bigas, Sino naka-invento niyan? yung dalawang ahensya po ng pamahalaan, DA at saka DTI. Pero ito daw po para sa imported na bigas nang masigurong hindi po makapagsamantala ang presyo nito sa mga mamimili. Pinag-aaralan din daw po ang posibilidad ng pagdideklara ng National Food Security Emergency. Ba? Magbibigay ito ng kapangyarihan kay Secretary Laurel na i-release ang mga reserbang bigas ng National Food Authority, NFA, para maragdagan po ang supply at mabababa ang presyo sa merkado. Yung buffer stock. Opo, planong repasuhin naman ng DTI ang umiiral pong regulasyon para sa pagbebenta at labeling ng mga produktong agrikultural, partikular na po ng bigas. Nagkasundo po, sina Secretary DTI Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque at Secretary Laurel Chu Laurel ng DA na magbalangkas at lumagda ng isang memorandum of understanding para mapabilis po ang hakbang sa pagtugon sa mataas na presyo ng bigas at iba pang mga pangunahing bilihin. Walang laman eh. General statement. Yan po ang ito po. nga sinasabi ko sa'yo, nagbabalangkas lang pala sila eh. Oh, Akala ko naman eh, nandyan na kung paano natin pabababain ang presyo ng kamatis at saka yung presyo ng bigas. kasi- wala naman pala eh. Kasi ang takang-taka daw sila, bakit umabot ng 60 pesos ang per kilo ng bigas, Kong? Dapat lang ho doon. Bakit ka naman magtataka? Hindi ba ang pinag-uusapan? Basic lang ito eh. Ito yung tinatawag na law of supply and demand. Opo. Diyan, pagka yung demand mataas, yung supply mababa, Opo. mag-aagawan talaga Opo. doon sa isang kumpul na kamatis. Halimbawa, 10 pamilya ang naghahanap ng kamatis. Ha? Isa lang yung kamatis. O di pataasan ngayon ng presyo. Kung sino yung mas mataas na bibili yung kamatis na yun, doon mapupunta yun. Oho. Baligtarin mo. Paramihin mo yung kamatis. Bababa yung presyo. Aha. Wala na yung maximum suggested retail price na yan. Walang kapupuntahan yan dyan. Sa Aha. totoo lang. Well, ako naman, Chong, kahit paano siguro, baka may nakita akong Hindi maliit nga. na Ang gusto liwanag, natin Chong. gawin, ang gawin natin, paigtingin natin kung paano tayo makaka-produce ng pagkain. Hindi yung tayo, import na tayo ng import. Alam mo ba tayo? Tayo na ang tayo na yung pangunahing importer ng bigas sa buong daigdig. Yun na nga po, Kong. Oo. Ay nakakahiya yun. Bakit ka mo? Sa dami ng mapagtatamnan natin. Ang bansa Singapore, walang sakahan. Ayun, opo. Oh. Pero, sa dami ng pera nila, sufficient yung Sufficient sila, pagkain opo. nila. Tayo, paano kasi? Alam mo, kung i-describe natin ang ating agrikultura, Nelson, subsistence ang estado ng ating ang ating pagsasaka dito sa ating bansa. Talagang walang kikitain. Yung production cost ay talagang napakataas. Mataas, oo. At walang kikitain talaga yung magsasaka. Totoo. Sapagkat yung economy of scale ay hindi natin talaga natutugunan yon. Oho. Kaya na kailangan, sabi nga natin, i-refocus natin ang ating farm program. Ay, kung ilan na lamang ang probinsyang dapat na pagtamnan natin, calculatein natin ang makakain nating bigas. Opo. O, hindi na kailangan tamnan lahat ang buong kapuluan ng Pilipinas. Oho. Mamili na lang tayo yung magkakatabi. Halimbawa, sabihin na lang natin ang Central Luzon. Yun ang na-appoint Ayan, natin. opo, napakalaki yan. Diyan natin iukol lahat ng energy natin para sa ganon, yung pagsasaka ay doon manggaling. Rice production. Rice production. Opo. O halimbawa, yung tungkol naman sa high value crops, Mindoro naman ang natarget natin. Ayan, oho. Nandyan ang kamatis, nandyan ang talong, lahat ng ano. Yung Mimaropa, no? Sa Ayan. mga tweet, focus na focus ngayon yan. Di ba? Oho. E di ngayon, hindi masasalaula yung konting budget mo sa agriculture. Kasi meron kang binhi, meron kang pataba, meron kang pestisidyo, meron kang land preparation, lahat yan. O meron ka pang crop insurance na dapat na pagtalagahan mo yan. Opo. Kung kalat-kalat, yun lamang irrigation sasabihin ko sa inyo Yun nga. So marami ang nasasayang. Yung productivity natin ng ating farmland nananatiling mababa. So ang production natin ng kamatis talagang mababa. Ay, opo. Yung supply mababa, ganun naman yun di ba?
napakarami nang nangangailangan ng kamatis. Kukunti naman ang supply. Ay mo siya gusto, tataas yan. Kahit anong pang gawin mong mekanismo, kahit na magsanib pa ang tatlong, dalawa lang ang Dalawa pala nagsanib. po, DA tsaka DTI ko. Oo, ako sinasabi ko, 5 na ang magsanib. Hindi nila maano yan, hindi nila masusugpo yan. Di ba nung, ano ba yan, merong anecdote eh. Opo. Panahon ni dating Pangulong Ramon Magsaysay, alam mo na yun eh. Opo. Nagtatalo yung National Economic Council na ngayon ay NEDA. Sabi ni President Ramon Magsaysay, Andres, sabi niya. Si Andres kasi ang ano nun eh. Kilala mo naman yun eh. Kaklase mo yun, Andres Castillo. Castillo. Yung, Andres Bonifacio. yung dating Central Bank Governor. Okay. Andres Castillo pala yun. Oo, grade 3 ka na nun. Ako naman, papanganak pa ako mga siguro 10 taong pagdarating bago kita abutan. Opo. So sabi ni, nabasa ko na lang ito eh. Opo. Andres, bakit nangyayari itong ganito? Noon kasi wala pang kilo eh, ganta eh. Opo. Yung bigas. Isang ganta, tama kayo. Kasi parang 25 sentimos lang isang salop. Ganta ang tawag, hindi kilo. Nagalit ang Ramon Magsaysay. Opo. Ano ba? Paano nangyari ito at naging 50 sentimos ito? Ang mahal. Hindi pwede ito sa ating mamamayan. Mula 25 naging 50 centimos. Parang gano'n. Hindi ko sa ulado. Basta tumaas. Nagalit ang Pangulo. Opo. Alam mo, ang bigas ay political commodity. Ay, opo, totoo kayo. At tumayo ngayon siya. Anong problema rito? Tayo. Sabi niya kay Andres Castillo. Andres, Mr. President, sabi niya, I'm sorry to tell you that this is basically the work of the supply and demand. Law of supply and Anong demand. batas yan? Anong batas yan? Sabi niya. Yung pong law of supply and demand. Ba? Sino ba yung nagakta ng batas na yan? Sabi ko, ito anecdote lang naman. Anecdote, opo. Para lang ma-dramatize natin anong relasyon ng presyo ng kamatis at ano naman ang halaga nung magsasanib kayo kahit na magsanib-sanib pa kayo. Kaya walang mangyayari dyan. Nako. Sino yung may akda ng batas na yan? Sabi ni Ramon Magsaysay. Opo. E di tawanan, ano? Siyempre nagkakaintindihan na medyo na-miss ng Pangulo yung point, ano? I will repeal that law. Yun, Sabi ako. raw ng Ramon Law of supply Magsaysay. and demand. Ano ba? Inuulit natin ito, ano lang ito, anecdote lang ito. Kwentuhan. Oo, Papasarap kwentuhan. ng kwentuhan. I will repeal that law. Ibig sabihin lang ang Pangulo, ayaw niya talaga, kahit sino magiging Pangulo, Totoo po. palagi niyang binabantayan yung presyo ng pagkain. Sapagkat dito, ang sentimiento ng karaniwang mamamayan. Kailangan bantayan talaga yan. Totoo Kaya po. nga yung inflation na yung binabantayan, hindi yung core inflation na sinasabi natin. May Ang dalawang klase binabantayan, pala, yung banner. Dito Banner nagmumula inflation. yung pagkain at saka yung petrolyo. Ito yung mahirap bantayan. I will repeal that law. Ayun. Nabagsik, ano? Opo. Tumayo ngayon yung Amang Rodriguez. Kung Amang Rodriguez naman yan. Kasama siya dun sa ano eh. Sa pagpupulong. Mr. President, you cannot do that. Ba? Only Congress can repeal a law. Iwanan natin yan. Yan naman para lang mapasaya natin ang ating mga kababayang nakikinig. Di ba? At alam niyo ba kung bago natapos ang taos, dagdagan ko lang itong... Wala naman tayong mapag-usapan kundi puro kamatis na. Dagdagan ko lang sa epekto ng bigas. Doon sa punto na mukhang sinasaka lang supply. Alam niyo ba na inireport sa atin ng ating mga kaibigan mula sa PPA, Philippine Ports Authority, na bago matapos ang taon, 700 container van na punong-puno po ng bigas, ang halos Oktubre pa ay nasa pantala na. Nakatenga. Nakatenga po at hindi po kinukuha. Nagtataka sila, bakit hindi kinukuha? Samantalang nag-import sila, di bali daw pong magbayad sila ng demurahe ba tawag doon, araw-araw. Demurahe. Sapagkat kapag tumaas daw po ang presyo ng bigas, bawing-bawi pa rin nila ang pagkuha noon at pag inilabas na po sa merkado. Sa mga kalkulado nila. Gusto nila talagang tumaas. So, artificial na kailangan huwag mo munang ilabas yan kasi kakalat ang bigas. Kaya pinag-uusapan natin talaga supply and demand. So, pwede nilang kontrolin ang supply. Yun ang dapat nilang bantayan. Pero hindi yung mag-i-import tayo. Opo. Kinakailangan na sufisyente ang pagkain natin. Hindi sa import. Tingnan mo dito, sa import lang napaglalalangan na tayo. Totoo. Na-import na pero nandun. Pwede pa Nandun nilang pala. kontrolin doon. Sapagkat kasapakat nila lahat yung mga nandun. Hindi na pala nila ayaw nilang ilabas sa pantalan kasi pag nilagay sa bodega, hoarding pala yun. Hindi, kung ako naman, kapag hindi mo nilabas ito, isusubasta ko ito. Pwede nga pala. Ako na magbebenta sa merkado. Babagsak presyo ko yan. Anuin mo lang eh. Itataas mo lang yung imamanipulate mo yung presyo eh. Kung meron ako regulasyon. Isip-isipin mo, ayaw mong kunin. Sa liit ng pantalan natin. Totoo po, oo. Problema nga pati yung pagpapaalitan ng yung mga empty container. Tsaka, Yung lata, tama po. Nandyan na yung barko, hindi niya mai-unload sapagkat wala siyang paglagyan. Ikaw naman nakatenga dyan, naghihintay ka para tumaas ang presyo ng bigas. Ang ikinakatilan na po ng mga importer, ang dami kasing proseso kaya hindi pa namin makuha. Yung iba nandun. Ayun. Kaya lang, yung iba, magkasapakat na yun. Ayun na nga po. Hindi pwedeng yung ang daming proseso. Pwede ba yun? Samantalang kailangan mong maklear sapagkat dumarating yung bagong dating. Paano mong i-unload yun? Doon nagkakaroon ng problema at napakalaki ng sindikato tungkol dyan sa stevedoring na yan. Totoo
Opo, Diyan no? pa lang pinag-usapan na sa Kongreso yan. Meron na palang quinta committee kong, di ba? Yung super majority, tinalo yung kwarta committee, di ba? Ano ba yung kwarta? Quadcom. Quadcom pala. Tercera, di ba? Kasunod ng Oo nga, tercera. tercera, kwarta, tsaka quinta. Mas malakas pala yung quinta committee. Mas malaki. Ewan ko lamang ho, yun ata pag-uusapan. Pero ang ating magiging Vox Populi ngayon, sanib puwersa ng DTI at ng DA, aba, maging epektibo nga kaya ito? Uy, kung ang sagot nyo po ay opo, epektibo ho yan para mapababa ang presyo ng bigas. Kung ang sagot nyo, letter A po yan. Kung ang sagot nyo, Hindi lang bigas, pati kamatis ka mo eh. hindi, pero ito daw pong Sa bigas lang ito. po itong sanib puwersa nila kong. Yung maximum suggested retail price. Eh napababa mo nga yung palagay mo, nagkatotoo. Palagay Opo. lang ha, pero sa akin palagay, hindi magkakatotoo. So, dinapababa mo. Eh, paano yung kamatis? Mahal pa rin. Hindi mo naman makakain yung bigas na yun, wala kang ulam eh. Karaniwan yung ulam Kamatis man lang sana, oh. Tsaka tuyo, di ba? Opo, oo. Oh, wala rin. Oho. Ay, nako. Well, anyway, tingnan natin sagot ng ating mga kabayan na A, malabo, hindi po. B, tama ba sabi ko? A, oo. A, oo, yun. Yun. A, oo po. Okay yan, effective yan. Epektibo ho yan. Oo. Yan. Ang ano, yung pagsasanib. Yung pagsasanib puwersa. Kung sagot yan po, hindi po. B, hindi. Hindi Oo. po epektibo yan. Ang inyo pong reaksyon, ipadala po sa ating text hotline, 0916-500-3846. Huwag po kalimutan ng mga texter, pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Pwede po ninyo kaming mapanood via Facebook at YouTube. Meron din po kaming live streaming at Net25 TV. Pakinggan po kami sa Radyo Aguila Provincial Radio Station at dito po sa Mega Manila, DZEC 1062. Anyway, Kong, kahapon ay pinag-usapan po ito sa social media at ngayon ay nakita rin natin ito pong House Bill number 11252 at ito po inintroduce ni Congressman Joey Sarte Salceda ng Albay. Kong, at ito ay kinakailangan namin ng inyong mga reaksyon sapagkat naging napakalaki po ng papel ninyo noon ukol sa isong ito. Eh, pagka ako magkukomment, bias ako. Pero gusto na rin namin marinig, Kong, ang inyong komento ukol sa bagay na yan, Kong. Ano, ha? Napaka-bias ka na rin. Opo. Dapat na lang siguro. Minsan kasi yung pagiging bias kailangan din natin. Anyway, ang titulo po ng kanyang bill, Kong, granting the ABS-CBN Corporation, formerly ABS-CBN Broadcasting Corporation, a franchise to construct, install, operate, and maintain television and radio broadcasting stations in the Philippines and for other purposes. Kong, yan po. Pagkaya mo ng ipinakikita natin. titulo, basahin mo yung, ano lang naman ata, nakita ko maikli na lang. maikli lang yung explanatory note niya eh. Oo. Isa-isahin natin. Una. Yan. First paragraph. Opo, medyo malayo-layo ng konti, pero yan, nakikita naman, nakikita ba, Nelson? Nakikita Eto, ba? sige, Sige, basa. ikaw na, Nelson oh. na lang, ha? Medyo Nelson malayo na yung lang, aking... The Securities and Exchange Commission, SEC, Oh. and the Bureau of Internal Revenue, BIR, during House deliberations on the ABS-CBN franchise in the previous Congress, certified that the franchise grantee did not violate ownership restrictions Did not violate, ha? Oo. and did not have pending tax liabilities. Mali yan. Kasi babanggay niya dapat yung kabuuan ng records ng 18 Congress. Meron kang nag-appear sa kanila dyan sa Securities and Exchange Commission tsaka yung BIR. Ngunit nung isa-isahin na namin, hindi naman naging blanket authority na wala silang liabilities. Ang totoo niyan, nung ilabas na natin yung kanilang mga eskema na ginamit, para sa ganun maitago nila yung tunay na halaga ng buwis na dapat ibayad sa ating pamahalaan. Sapagkat gumamit sila ng, ng tax shield eh. Naalala mo yung Big Dipper Yes po. Oo. na kanilang ginamit Sa mga EPSA. no? para sa ganun ay maitago nila yung karampatang buwis na dapat ibayad nila sa pamahalaan. Hindi naman nila nasagot yun eh. Ang laki nun yung Big Dipper ginamit nila, unang-una ay niregister pa nila sa PESA eh. Opo. Sapagkat sa PESA kasi yung unang 6 na taon mo, wala kang bayad sa tax. Tax holiday ka. Oh, Opo. bali ang pagkatapos ng ng 6 na taon, ang babayaran mo lang is so much percent dun sa gross niya. Eh. Opo. Parang 6% lang. Oho. Hindi kagaya ng isang normal na korporasyon. Kapag nagbayad ka ng corporate income tax, 30% talaga yan. Sa mga sa dami ng unang-una, hindi man sila karapat dapat na ma-register doon sapagkat hindi naman exporter yung na yun eh. Yung Big Dipper na yun. Opo. Maraming komplikasyon ito. At hindi siya nag-export. Ang ginagawa niya, nag-digitalize lamang siya ng content para Opo. mapanood sa Netflix at iba pang mga plataforma o platform sa iba't ibang mga kaparaanan. Binigyan din niyo po sa hearing ko, ha? Natatandaan ko yan. Hindi nila Opo. nasagot yan. Opo. Sa mga tweet, ginamit nilang parang tax evasion mechanism, strategy. Opo. At kung susumahin mo nga, bilyon ang dapat na ibinayad nila. Oho. Napatunayan namin lahat ito. Pagkatapos sinasabi nitong Securities and Exchange Commission na wala namang problema sa sa citizenship. Opo, did not violate ownership restrictions, Kong. Yun daw ang sabi. Bakit? Hindi naman siya, nung puntahan namin sa securities, nung ipa-explica namin sa kanila, nung pagtatanungin na namin sila sa yung tinatawag na Philippine Depositary Receipts, Oho. napalitaw ko doon na mali, itinago nila talaga yan. Sabi nila kasi ang bumoboto ay yung ABS-CBN mother company. Itinago nila yon.
nung sabihin ko sa kanila, alam mo ka ako, yung control, hindi lamang sa pagboto. Miski yung hindi pagboto, control pa rin yan. Wala mga, isip-isip, 34 na truck na abogado ang abogado nila ron. Tama po. Ito ay pinag-usapan ito halos isang buwan yata ang pinagtalunan. Pagkatapos sa magitan ng isang maiksing pagpapaliwanag ni Congressman Joey Salceda, sasabihin niya na walang nilabag. Napakababaw na pangangatwiran naman ito. Sana imbitahan mo si Joey Salceda tumupo sa dito sa tabi ko. Ganun po. Para sa ganun ay mapag-usapan nating mabuti. Hindi biro-biro ito. Huwag niya sasabihin na walang paglabag ang ABS-CBN. Yun lamang lupa na kinatatayuan nila ngayon. Naku, isa pa po yan. Oo. Hindi nga naungkat na yun sapagkat wala, nagsara na ang Kongreso nun eh. Kung may panahon lamang ako nun. Talagang pati yung National Housing Authority, hinahanap ko yung titulo niyan eh. Paano magkakaroon ka ako ng ano yan? Paano makapagtatayo sila ng opisina dyan, ng headquarters? Doon sa main office nila ngayon. Yung lugar na yan ay pag-aari ng tinatawag natin Philippine Home Housing Corporation, PHHC. Ito yung forerunner ng National Housing Authority. Yan ay subdivision. Ang may-ari niyan, PHHC. Paano ngayon mabibili nila? Ngayon, ang gusto kong itanong sa may-ari ng ABS-CBN, mabuti na lang. Sabi ko nga sa'yo, bias na ako eh. Nakikita mo, sumusulak na naman ang dugo ko eh. Hindi po ako. Pinanood naman ako. Kinalkal mo yung masakit sa akin eh. Pagka ganyan eh, talagang makikipagsuntukan ako dyan eh. Tuloy niyo, Kong. Isipin mo hanapin mo yung deed of sale. Ayaw nilang ipakita. Yung bang deed of sale, hindi mo gagamitin pagkatapos para ma-transfer sa iyo ang pangalan mula doon sa naunang may-ari para ma-transfer mo sa sarili mo, hindi mo kakailangan ninyo deed of sale. Kailangan 'yon. O ba tayo nilang iniilitaw ang deed of sale? Maliban na ikaw original na may-ari nun ko. Hindi, ang tanong ko, ba't ayaw nilang ilitaw? Dahil merong problema yung deed of sale na yun, kaya ayaw nilang ilitaw. Ngayon pa lang sasabihin ko na. Yung may-ari nun, PHHC. Gobyerno. Korporasyon yun. Dapat meron silang resolution na binebenta nila sa ABS-CBN doon sa Lopez, yung naunang Lopez. Ang pumirma lang yung presidente. Walang board. Resolution. Invalid yun. Kung questioning ko yun eh. Pinuntahan ko nga yung mga tinatago nila yung mga titulo. Pagka ako pupunta rin, nagsisipagtago lahat ang mga usap ko eh. Hanggang ngayon. Nako. Pagkatapos sasabihin niya na walang paglabag, Yun daw po sinasabi bakit? ng isang Magpapatunay ba paano yung issue ng national, yung citizenship ni Gabi Lopez? Amerikano si Gabi Lopez, pinatunayan niya mismo yun. Ang pinangangatwiranan niya lang, Amerikano ako pero Pilipino ako. Paano ka ako naging Pilipino? Sapagkat ang aking ama ay Pilipino. Ang binabanggit niyang doktrina, yung jus sanguinis. Yung by blood. Yung Amerika kasi ay jus soli. So napanganak siya sa Amerika, so ang nag-operate na doktrina, Jus sanguinis. jus soli. Okay. Kaya American citizen, napanganak sa Boston, 1963. No, 1952 yata. Kasi yung tanda ni Nelson. Boston, Massachusetts. Bakit ka hindi mo inirehistro yung iyong birth sa Amerika? Palagay mo, ikaw kasi bata ka pa. So, kapapanganak mo lang, hindi ko naman inihingi sa'yo ikaw magrehistro ng iyong pagkapanganak. Pero yung tatay mo, yung nanay mo, ba't hindi ka nirehistro sa pinakamalapit na konsulada? So, hindi niya masagot. Palagay mo na, nung ikaw ay magkaisip, na nag-aral ka na, alam mo, Pilipino ka, bakit hindi ka nirehistro? Kahit na late registration, pwede naman. Pwede naman, Nakuha mo lang, naisip mo lang, na kumuha ka, gumawa siya ng paraan na ma-recognize siya sa Filipino citizen, mahigit na 4 na taon nang nakakaraan. Bakit? 40 taon mahigit. So sa mga tweet, parang ano mo lang, parang belated afterthought mo lang yan. Parang siguro magagamit mo lang na convenience dahil parito ka rin dito sa Pilipinas. Tama po. Pero kahit kailan, hindi mo ni-renounce ang iyong citizenship. So pinangangatwiran niya, kahit na Amerikano ako, Pilipino naman ako. Paano ka nga naging Pilipino? Dahil ang tatay niya ay Pilipino. Ngunit sabi ko, walang naipakita ang tatay mo na nung ikaw ay napanganak, nung ikaw ay mapanganak, kasi ang applicable na Constitution, 1935 Constitution, dapat yung ama mo Pilipino. Dapat sana nung napanganak ka, pinakita mo na yung tatay mo Pilipino pa rin. Kasi may chance na Amerikano ng tatay niya. Kasi nung nandun siya sa Boston, nag-aaral sa isang military school o university yung tatay niya. Iba tayo mong ipakita. Maraming questionable dito. Ngayon, palagay mo na Pilipino ka. Tatanggapin ko sandali na Pilipino ka. Pero, tanggapin mo rin na Amerikano ka. Kanya. Mali ka din. Walang sinasabi ang saligang batas na 100% Pilipino pero may kasama pang isang Amerikano. Walang sinasabi. Ang sinasabi lang ang pagmemayari 100% na Pilipino. Wala siyang sinabi na isangkot mo ang pagiging Amerikano. Nako. Nakalaki pa doon, sabi niya, did not have pending tax liabilities doon po sa pinabanggit. Pinagtatanong namin yan. Hindi, kaya lang po nagawa yun doon po sa isang ganito. Meron lang isang lugar na hiningan ng parang testimony. Hindi blanket authority. Kaya nga nung usigin na namin siya doon sa Big Dipper, wala na silang maisagot doon eh. Wala silang maisagot doon. At to sa second paragraph na. The non-renewal of the franchise, however,
cost some 11,000 direct jobs. 11,000 direct jobs, ha? Oh. This representation also argued that the information asymmetries that resulted from the loss of an information source caused thousands of new COVID-19 infections during the critical 2020 period. Parang ang gumawa niyan, hindi siya. Parang ang gumawa ABS-CBN. Kasi ito po yung Parang stand siya nila noong time na yun. Yes, Sabi po. nila 11,000 ang Opo. kanilang regular employees. Napatunayan namin, hindi 11,000. Kulang-kulang sa 3,000. Bakit kamo? Yung iba were considered project workers, contract workers, mga ganyan. Ayaw nga nilang irregularize eh. Napatunayan ko pa noon na sa dami ng kanilang tinanggal at dinimanda sila, umabot na sa Korte Suprema hanggang ngayon. Opo. Na nagkaroon na ng ruling ang Korte Suprema, final and executory, ibinalik na sa NLRC for computation na lang. Hanggang ngayon, tinutulungan ko pa rin yung mga... Hindi pa ito nababayaran ko, ha? Hanggang Meron ngayon. nang nabayaran, pero hanggat maaari, talagang... Pinadadaan sa butas ng karayong. Binabarat lahat. Opo. Hanggang sa... Meron nang namatay na claimant eh. Ganun Meron ba? nagkakasakit sa... umabot na ng 15 hanggang 20 taon. Tagal na pala. Yung apela nila na ginawa doon. Oho. Yan ba yung ano? Yan ba yung network na kung magsasalita eh? Kapamilya po namin lahat ito. Hindi totoo yan. Oho. Ang magsasabi niyan, yung ngayon na nagsasabi hanggang ngayon, nasa NLRC na pinaglululoko sila ng National Labor Relations Commission. Ilang beses na rin akong nag-appear sa kanila, pinatawag ko sila 3 beses na. Opo. Hanggang ngayon, hindi ngayon maiwasto-wasto. Oo nga, iba dyan, mga cameraman pa. Ako, iba, oo. Yung iba dyan, parehong humahawak ng camera. Nagkataon na ito'y talent daw, yun naman ay regular. Pero hindi pareho yung sahod. Tama ba? Yung skill niya, kapareho ng skill nito. Oho. Ayun. Kaya si Joey, alam mo, pagka nakita kami yan, sasabihin ko sa kanya, sinungaling ka, Joey, sasabihin ko sa'yo. Si Joey Hindi sasabi- mo man lang tinignan ng records ng Oho. ng House. Tingnan mo yung record ng 18th Congress. Kinuwenta ko pa nga lahat ng violation yan kung pag-uusapan, inisa-isa ko. Sapagkat doon sa ating Public Service Act, Opo. ang isang utility na nagkaroon ng paglabag, merong penalty na 200 pesos per day per violation. Ganun na pala, 200 pesos per day. Kinuwenta ko eh. Opo. Halimbawa, Ilang taon na ho nakalipas? ito halimbawa lang, isa sa mga violation niya, in-encrypt niya yung mga programa nila. Ibig sabihin, sinusi. Alalahanin ninyo yung kanyang, may oras pa ba tayo? Baka Opo, mababa may tayo. po. Nakalak po yan may mga mahaba pa ko. Baka mamaya magalit sa atin ang mga sumubra na tayo. Hindi po. Okay, putuloy natin yan. In-encrypt nila yung contents nila. Ibig sabihin, Hindi pwedeng panoorin. hindi pwedeng panoorin kapag hindi ka bumili ng black box. Siyempre, tama kayo. Ito yung, alam mo yung black box, ang black box ay 2,500 pesos per unit. Sabi ko sa kanila, bakit mo ginawa yan? Yung prangkisa na pinirmahan mo na ginrant sa'yo ng Estado, free to air. Ibig sabihin, mag-broadcast ka libre. Libre naman kanya. Ay, ba't mo, nilibre mo kasi nagbenta ka ng 2,500. Bumili ka ng black box sa raw na hindi galing sa kanila, hindi mo papanood kahit may black box ka. Kasi dapat black box ng ABS-CBN. Tama po. So ilang milyon yung inano niya? Ilang milyon yung kanyang ibinenta? 2,500 bawat isa. Ilang milyong pamilya ang binentahan. Inisa-isa ko ng 200 yan. Pagkatapos yung mag-migrate sila from analog to digital. Opo. Sinabi ng NTC sa kanila, okay, bibigyan kayo namin ng 3 months to migrate from analog to digital. Pagkatapos nito, lahat ng equipment na ginamit nyo, pinahiram nila yung Channel 43. No? Opo. Dito nyo gamitin para sa ganun makalipat kayo doon. Pagkatapos ng 3 buwan, lahat ng equipment na yan, i-re-export ninyo. Yun ang usapan eh. Pero 3 buwan Opo. ang testing period. Okay. Demonstration period ang tawag dyan. Ilang taon ito na alam ko pa eh. Opo. Yung iba na yung mga detalye nakakalimot, pero yung iba, pagkatapos, sabi niya ganan, ibenta mo, export. Hindi nila in-export, binilang ko uli yung mga yan. Opo. Sabi niya 3 months lang. Alam mo kung kailan tumagal yon? Hindi 4 months, 4 na taon at 3 buwan. Kinuwenta ko na naman yan. Opo. Ano sabi ng NTC? Kasi sumulat sila. Mr. NTC, pwede po ba kami magpalabas ng yung boxing po ng Pilipino at Mexicans? Opo, Manny Pacquiao yata yun. Ayan. Opo. Sabi na hindi pwede. Wala pa kayong yung tinatawag na CAS, yung Pay-per-view. Yung pay-per-view, wala pa tayong regulasyon. Babayad, Alam mo yung problema kasi, sabi ganun, mabilis ang technology. mabagal. Hindi tayo makasunod yung regulatory, kasi regulatory ang NTC, ang bilis-bilis ang technology. Ang bagal ninyo ganun ang ano nila. Sinisi. Ang bagal ninyo Hindi kayo makaabot sa amin. Hanggang sa dumating yung Pacquiao fight. Sayang na yung chance, parang ganun po. At saka yung negro, si... Kawili, ang pangalan kalaban ni Pacquiao? Si Mayweather. Ayan. Opo. Sinabi ng ganito, huwag kayong magpapaano. Huwag kayong talagang, wala pa yung, ano na ba si CIS, nakalimutan ko. Sumulat sila kunwari ng April 30. Opo. O April 1. Ang laban ng Mayweather at saka ng Manny Pacquiao parang May 15 or something, nakalimutan ko na. Ito naman kasing kabagalan ng NTC, hindi ka agad nasagot. Okay. Ngayon, nakapagbenta na sila nung fight na yun. Million na yun. Ang sinabi ng hindi kayo pwede. Nung sumagot, 1 linggo na lang mag-iiyak maglalaban na, Ang sabi ng ABS-CBN,
Hindi na po namin pwedeng i-atras ito. Nasingil na po namin sa ganito yung ganito. Nakapagbayad na po. Ba't hindi nyo ibalik na lang, hindi ba? Opo, oo. Sa kasakiman nila, Balik bayad. ay hindi po kanya. Nilabag nila. Walang tuntunin. Aha. Pinilit nila yan. Kaya nung sinuma ko lahat ang mga bahagi nito na isa lang ang channel nila. Lahat ng kanilang mga program kinonvert nila into channel. Yung isang channel naging 11 channel. Yan ang kagagawan ng isang channel na bunga kala nila, makapangyarihan sila. Aha. Na ang entitlement nila ay talagang kahit na batas lalabagin. Kami ang batas. Yan ang style nila eh. Oho. Binilang ko ngayon lahat ng kanilang violation at minultiply ko sa 200 pesos per day per violation. Alam mo kung magkano nakwenta ko? 1.6 trillion pesos. Wow, laking pera. Oh. Oho. Bakit sasabihin ni Joey Salceda Oho. na kumakandidato ng gobernador ng Albay? Nako, oho. Sana narinig po ninyo sa yung mga mamamayan ng Albay. Oh, ang ganda na lang. Bahala na po kayo. Oh, third paragraph na, son. Ano Third po sabi? paragraph. Oh, third paragraph. Para may paliwanag natin. Oh. Prior to the rejection Ikaw of na papaliwanag ng third paragraph. ha? franchise renewal, Opo. prior, some 36% of Filipinos derive their news and entertainment from the channel. ABS-CBN's extensive regional network, Reach, was also the source for news and updates on impending disasters, making the channel crucial then to disaster risk reduction strategies at the local level. Oo, totoo naman yun eh. Pero alam mo, nung tinanong ko yan doon sa abogado nila, Opo, opo. tama naman po na kayo ay nagsisilbing inspirasyon ng marami nating kababayan. Opo. Wala pong debate dyan. At kumisan nga po, nakakatulong nga kayo eh. Totoo naman po. Although hindi po niya pinakikita po yung audit ng inyong nakukuhang mga donations. Oho. Pero hindi po ba mas maganda yung makatulong kayo, nakakasunod pa kayo sa batas? Ayun. Sagutin mo ako. Di ba mas masarap yung tumulong ka, pero wala ka nilabag sa batas? Sasabihin mo na tumulong ka, pero napakarami yung batas na nilabag. Opo. Yan ang gagamitin mo ngayon dahilan. Oho. Wala maisagot eh. Aha. Bakit mo gagamitin? Eh ngayon, social media eh. Ako nga, magmula nung masaray ang ABS-CBN, Opo. hindi na ako nanonood na lang ako Netflix eh. Ang source ko na lang impormasyon, Jerry, at saka yung social media. Opo. Mas maganda pa yung social media, mas marami pang totoo dyan eh. Oho. Hindi ko sinasabing lahat ay totoo. Pero kung halimbawa, titingnan mo yung average, mas marami pa yung totoo dyan kaysa sa mga mainstream media natin. Tsaka ngayon. mas mabilis ngayon. Oo. Sana magkausap kami nitong Salceda na ito eh. Opo. Ayun. Kaya lang sinasamantala niya kasi mag-graduate na ako eh. Ayun na nga po, Kong. Hindi, ang balita nga natin, Kong, hanggang papaspasan daw ata ito hanggang bago magsimula pang itong mga buwan na ito, Kong. Pwede ba nalang gawin yun? Halimbawa, nagbukas ang address Bahala eh. sila, mananagot sila sa ating mamamayan. Ibig ko sabihin, Oo. ibibigay nyo ba yan nang hindi man lang nila itinutuwid ang mga pagkakamali na aming napatunayan Oho. sa pamagitan ng isang masusi at mahabang pagtalakay ng mga problemang kasangkot ng kanilang paghingi ng renewal noong 2000, year 2000. Oo. Isipin mo kasagsagan ng COVID-19, yan pa yung aming pinag-uusapan. Totoo po, Kong. May mga hearing doon kayo, marami eh. Nakamaskara pa kayo dyan, Kong. Oo, pero Oh. pantay ang labanan, patas ang labanan, hindi kagaya ng Quadcom. Ah, opo. Sapagkat ang abogado nila, sinasabi ko sa iyo, everyday ibang set. Totoo po. Oo. Battery of lawyers ang kaharap nyo doon, Kong. Talagang baterya, di baterya talaga. Oo. Oh, yung last Masasabi ba natin hindi patas sa labanan? Ay, At saka tama. nakapagkukonsulta. At marami pa silang ginagamit na kagaya ng gamit mo ngayon. Samantalang ako, yellow pad lang ang gamit ko. Oh. Ito to, Kong. Yung pinakamagaling huli. Yung pinakahuli. Oh, yung pinakahuli. Oh, yung sabi niya. Oh. Given the merits of renewing the franchise, as well as the clarifications made by the government agencies Niliwanag doon ng mga government agencies, eh, no? over certain allegations against the grantee, this representation urges Congress to reconsider the non-renewal of the franchise by the previous Congress. Yun. In view of the foregoing, the approval of this bill is urgently sought. Urgently sought. Joey Oh. Sarte Salceda. Sagutin mo, Jen. Yan na, ang malaking problema ni Congressman Joey Salceda na tumatakbo ngayon na gobernador ng Albay, Kong. 1,001 kabulaanan. Oho. Congressman Joey Salceda. Oho. Sana mag-isip ka. At kung talaga ikaw ay nagmamahal ka sa bansa mo, sasabihin ko sa iyo ng diretso ito. Mananagot ka, hindi lamang sa iyo mga kababayan sa Albay, mananagot ka sa buong mamamayan ng Pilipinas pag tinuloy mo yan. Oho. O yan masasabi ko lang sa kanya. Eh, mukhang, ay, well, Kong, ha? Kong. Sana nakikinig ka. Oho. Eh, sana. Tingnan natin to kasi may mga bali-balita nga tayo. Talagang pagkahayot at pagdating daw po ata sa Lunes, ng opening, pagang isa sa papaspasan daw ata nila ito. O di litaw natin ngayon yung kanilang pilitin natin ngayon sinuhin. Nasaan nasaan yung titulo ninyo diyan? Yung lupa. Ah, oo nga pala. Alam mo ba na isa sa napatunayan na nagkulang lang ng panahon, namatay kasi si Congressman Datol. Oo nga pala, si Siya yung Datol. kukuha ng certification. Pati yung kanilang transmitter diyan ay walang building permit. Oho. Saan ka naman nakakita pinakamataas na transmitter sa ating bansa? Ginawa yan ng walang building permit. Oho. Kaya nga dati Yan, nag-iisip. sinasabi ko sa inyo, pagka pinakamakapangyarihan, pinakama-influensyang network, walang batas-batas sa kanila. Magtatayo ka lang ng barong-barong, may building permit ka eh. Totoo. Oh, kahit ano lang dito sa higpit ng sa Quezon City, ito magtatayo ka ng napakataas na transmitter, walang building permit. Oho. Diyan mo susukatin
kung anong klaseng mga tao yan. Sasabihin ngayon ng Joey Salceda, walang paglabag. Ipakita mo sa akin, Joey Salceda, na merong building permit, yung transmit, dyan lang, magkakalintikan tayo. Hanggang ngayon ba, wala pa rin building O di, permit? ipalitaw nila. Ay, ganun ba? nagkaroon na siguro ngayon. Pero nung ginawa yun, yung sinasabi natin. Naalala ko ngayon ko kasi ang guest na doon, si dating Pangulong Erap eh. Dating nung nalaman ha? Pinacheck, kaya nga nalaman yan eh. Nung nalaman- Alam mo na, presidente yan. Oo nga. Pupunta dyan. Oo. Ngayon, naging basic na sa yung mga staff, titingnan muna. O may building permit. May kaibay, ganyan. Kaya alam mo, nung pinakita, wala silang may pakitang building Wala permit. pa ng building permit. Dito pa lang, anong sasabihin mo ngayon na walang paglabag? Oho. Nako. Ano, ibig mo sabihin, isang certification na manggagaling sa Securities and Exchange Commission, sapat na yon? Oo. Humarap sa amin ang Securities and Exchange Commission. So pero pagka ito inihain kong, ano po ito? Pagtatalunan ba ito? Pagtatalunan May po ba ito debate sa ba yan? plenaryo, sa Bahala na komite? sila. Kasi ako nga, sabi ko nga sa'yo, sa panig ng mga komite ngayon, hindi na natin malaman kung mayroon pang rule of law eh. Oho. Eh kasi ang isa sa mga dagdag na O hindi naman ako member dyan, baka mamaya, huwag nyo nang pagsalitain dyan yan. Ganun. Hindi Baka, kasi, hindi na ako, baka harangin na ako dyan, hindi na ako makakaupo dyan. ganun ba baga? O hindi ba tinangka nilang huwag na akong pagsalitain? Isipin mo, tinanggal nila ako sa lahat ng aking membership sa komite. Oo. Ang pagkakaakala ko naman, habang ako ay isang miyembro pa rin ng Kamara, Pwede pa. may karapatan naman akong umupo doon Opo. at mag-participate sa kanilang pagtatalo. O, sabi ko doon sa aking staff, ipalista mo ako, gusto kong magtanong. Oho. Bumalik sa akin yung staff ko after 3 minutes. Sir, sabi po ng COMSEC, hindi po raw kayo pwedeng isali doon sa list of interpellators. Oho. Bakit daw? Oho. Hindi raw po kayo member. O sige, hayaan mo na ako, i-raise ko mamaya. So, ang una kong ni-raise, Mr. Chair, ano po ba kako yung legal basis ng ating COMSEC na pagkakasabi niya na ako po hindi na pwedeng magpalista dito sa committee ito sapagkat ako po hindi na member. Oho. Hindi niya sinagot. Nang sinabi na lang, I will include you, Ayun. Your Honor. O, huminto na ako. Oo nga naman. Ba't kinakailangan ko mag-ilaban sa lahat ng pagkakataon kung makakapagsalita ako? Hindi. Oho. Kaya wala na ako ng gana eh. Kaya hanggat mapipigil kayo, kung pipigilin kayo. Anong klaseng ano ito? Anong klaseng kongreso? Ngayon pa namang ako'y kahuli-hulihan ko na dito sa kongreso. Ngayon ko pa nakakita Nako. itong uri ng mga talagang ano eh, talagang ang chismis pa naman ko, kapag ka ito'y naibalik, mukhang isa kayo sa mga pinupunteriya nila. Kapag ka ito daw nag-operate na uli. Paano yan ito? ulitin mo nga. Ang balita ko, chismis naman ko, kapag ka ito daw Alam mo pinakapag-operate. ginagalit lang ako Hindi nito ko, eh. Ayaw na kitang patusin. Ginagalit mo lang ako eh. Oo. Hindi, ang balita ko naman nata, magiging manager na si Huwag ka na lang. Ako naman ang kukunin nga eh. Manager. Oo. Baka mabalik ito. Oo, yun nga. Kasi meron pa ito na hindi nabibenta ka na eh. May Shares, di stocks ba? pa ako dun. May stocks ka pa doon eh. Isa pa rin ako sa may-ari. Tapos na yata tayo. Wala na tayo. Meron pa tayong 15 Oh, minutes. hindi ka nagbabasa nung Ito, Box Populi ah. Babasahin na po namin. Magagalit sa'yo. Sabi ng ating mga reactors, B, hindi po, Joel ng Taguig City. Ano yung tanong natin? Yun, saan ni person ng DTI tsaka ng DA, abay, maging epektibo na nga kaya ito? Ayan. B, hindi. Malabo po yan. Arnold ng Bukidnon. B, hindi po, Jerry Garado ng Pasig. B, hindi po. Nelson ng Dasma Cavite. B, hindi po, Manny Kamama ng Imus Cavite. Hindi po. Pablo ng Antipolo. B, hindi po sapagkat nandyan ang mga mapagsamantalang negosyante at korap na empleyado at opisyal ng gobyerno. Walang mangyayari dyan. Daniel Christopher ng Garcia ng Pasig City. B, hindi po. 9404 ng Maynila. B, hindi po 8302 ng Isabela. B, hindi po. Mula kay Reggie ng Santolan, Pasig. B, hindi po Brian, malabo pa sa pagkasanib portion ng diet ng DTI, Eugene ng Santa Rosa, Laguna. B, hindi po. LTO from Misamis Oriental. Andito pala. Yun, B, hindi po 4599 Lanao del Norte. B, hindi po. 2554. B, hindi po isolve muna yung rice cartel o yung mga businessman ng rice holding 0227. B, hindi po yan epektibo. 7141. B, hindi po Eric ng Santa Ana, Manila. B, hindi po. 1310. B, hindi po 4759. B, hindi po. Jacob ng Caloocan. B, hindi po epektibo yan. Briggs. Ba, si Kuya Briggs ng Apulid Panikitarlak. B, hindi po. 7852. B, hindi po 0122. Magbabalik pa po ang sa ganang mamamayan. Ayan. Oy, bago po ang resulta ng ating Vox Populi, shout out muna sa ating mga kaibigan. Ano ha? 100 po kaming nanonood dito. Ba, mantakin mo. Pakibati po si RTD. Aba, sinong RTD ito? Maglalagay daw po ng billboard ni Senador Marcoleta. Ba't mantakin nyo na? Senador na agad ang tawag sa inyo kung ano ha? May bayad ba ito? Alin po? Ay, babatiin. May ito babatiin. Ito, mamaya ko na. Akala ko naman ito yung sinasabi mo eh. Hindi pa po. Ayan, ay batiin nyo na ko. Ito, nasigil na po namin ito. Nasigil nyo na ito? Opo, nasigil na po natin ito. Happy viewing po kay Kadjun at Gineber, tinehan ng Davao del Norte at kay Ka Macleo Ibasco, Davao City na laging sumusubaybay sa programang Saganang Mamamayan. Yan, opo. Happy birthday kay Roque Tupal ng Meadowlark, Edmonton, Alberta, Canada. Ba? Canada ito dyan, ha? Yes, opo. Anong oras kaya doon? At happy birthday kay Chadlyn De Leon ng Riverside, California. At happy birthday kay Charissa
May Banag. May Ayan. Banag. May Banag. Ayan. Kamak, Basco dyan sa Davao City, nakasubaybay pala sa atin. Ano, ha? Oo. Ayan, dati nating kasama yan dito sa Templo, Kong. Ano, ha? Ang nanay po ni Nel Marie, ano ba? Nel Marie Ochoa, inunod din sa atin, ano, ha? At maging ang kanyang buong pamilya. Mga taga, ano naman, Nelson at Kong, ano, ha? Mula po sa Maryland, USA, Brother Arman Aben at ang kanya pong wife, Aida Aben and family, Nanay Celia Marasigan, mula po sa lokal ng Gaithersburg, Maryland, USA. Ayan. Brother Nelson at Sister Estela Rivera mula din po sa Maryland, US of A. Ayon. Mula po yan kay Ka Roger at kay Ka Myra Marasigan ang lagi po nakasubaybay sa ating palatuntunan. Ang dami ho ng mga nagpapabati. Pasensya na kayo. Resulta ng ating Vox Populi sa tanong na saan puwersa ng DTI at ng DA maging epektibo nga kaya? Naku, ano ba naman ito? Kung ang pag-uusapan ay yung pagpapababa. pag-control ng Opo. pagsirit ng presyo ng bigas. Bigas po. O epektibo daw. Ano sabi? Ang sabi ng opo, epektibo yan. 0%. Naku po. Walang naniniwala? Ang nagsabi ng hindi po epektibo yan, 100%. Ano ba naman ito? Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Parang nawalan na ng tiwala ang taong bayan, Kong. Alam kasi nila yun eh. Paano kahit magsanib pa yung 7 ahensya dyan, kung ang pag-uusapan ay pagpigil ng presyo, Opo. hindi mo magagawa ng gano'n yun eh. Law of supply and demand yan. Hindi mo pwedeng baguhin yun. Oho. Yun ang kalakaran. Kahit na sino pang humarang dyan, talagang hindi mo magagawa. Lalo lamang lalala pag pinilit mong i-manipulate yan. Oho. Napaga yung ating Vox Populi, meron pa tayong 10 minutes, Kong. Oho. Well, anyway. Kung nagbasa niyan, hindi ka naman pinipigil ni... si Nelson kasi hindi naman... Nakita ko, 550 pa lang. Tira Nelson, ano ka sasabihin eh? Nababahala kasi ako, Kong, dahil habang nagkikwentuhan tayo, ang lakas pa na ng ulan ngayon dyan sa may Bicol region. Katanduanes area daw po, ha? Baha at Yung Albayba, hindi binabaha. cancel yung domestic. Kung Zoe Salcedo. Kaya nga yung lakad ko bukas, Opo. meron na akong pumayag na yung kaap doon sa aking sasakyan eh. Masbate. Kaya lang yung pilot nag-text sa amin, boss, masama pa sa- thunderstorm po ang magdamag po rito. Paano kaya ito? Sabi, tapang mo naman ka o pag pinilit pa natin. Ayun nga po. Pwede naman sa araw, eh. Then, tinawagan ko yung isang kasama ko para naman hindi ako yung lilitaw na duwag naman. Ano? Opo, opo. Huwag na po kanya. O sige, kayo pala ka ako yung duwag. Ikaw. Diba? Maganda na nag-iingat. Totoo naman, ano? Pero yung masasabi ko sa'yo, Opo. pumunta ako ng Kapitolyo ng Bataan. Bataan, opo. No, kasi ang sinasabi natin dito, yung human capital. Opo. Kasi binabanggit namin kanina sa isang programa, bakit kinakailangan ikompromiso yung ating long-term investment sa kapakanan pangkalusugan at pag-edukasyon ng ating mga kabataan? Opo. Nasakripisyo kasi yun eh. Noong kaltasan nila, yung budget ng DepEd, Opo. ng education. Ngayon, para lang makumpuni nila lahat ng mga institusyon na merong terminong college at saka Opo. academy, Pinagsama-sama. idinagdag nila ron. Pati TESDA nga po, oo. Isipin yung Philippine Military Academy. Militar naman ang pinag-uusapan, hindi naman basic education yun. Pati National Defense College, kung merong college. Nilagay doon. Pati yung Philippine National, yung Science High School. Hindi basic ito eh. Scholarship ito eh. Merong budget na to eh. Opo. Para lang mapanagutan nila na katapos-tapusan, Mas mataas. hindi nila nilabag yung saligang batas that education still has the largest appropriation in terms of national spending. Pero sa basic na wala eh. Pagkatapos Jeff, inalis mo, siniro budget mo sa GAA, yung subsidy sa PhilHealth. Opo. So masasakripisyo dito yung pangkalusugan. Ngayon, kaya ko nabanggit yung sa Bataan, Bataan. Opo. Tingnan mo yung Bataan bilang isang lalawigan. Ang ganda na sistema eh. Isipin mo, naggawa sila ng programa na yung first year and second year yata nung kanilang Opo. libre ang tanghalian. At saka yung tanghalian talagang inapprove nila yung pagkain, nutritious ang pagkain. Ganun po. Ginaya nila yung sistema ng bansang Japan Opo. para mapataas yung kalidad nung... Siyempre yung pagka siguro... Human investment talaga, no? Opo. Si Nelson, ikaw man nagutom ka tsaka yung kinakain mo kung ano-ano na lang, makakapag-isip ka ba ng matino? Di ba? Lalong-lalo na kung kulang-kulang ang kinakain mo. Pero dito, tinarget nila ngayon. Opo. Investment sa human capital. Maganda yan. Ito, probinsya lang ha. Probinsya ng Mabuti pa Bataan. yung probinsya. Dapat sana manggaling sa national eh. Totoo po. Dito, yung national, ang local government ang nakakita ng pangangailangan para sa gamin, handa natin ang kinabukasan ng ating mga susunod na leader. Nako. Di ba? Mabuti po. Congratulations pala, mga sa taga riyan sa Bataan. Kong, ano ha? Congratulations kay Gobernador Joet Garcia. Ayun, oo. At doon sa kanyang kapatid na mayor ng Balanga City, si Mayor Francis Garcia. Ayun.
Si Kong Abet, kung nakakita ba kayo? Siyang congressman. Ayun, hinahanap ko si Hindi Kong siya Abet. nagpakita sa akin dahil administration siya. Ganun. Oo, baka siya maispatan. Ganun, baka mapicture. Oo. Yung isa, gobernador naman, hindi ba? Yung sabi, Oo, mas malayo makapal. lang. Oo. Pero ganun pa, may mga kaibigan niyo pa rin naman yan, Kong. Oo, wala naman duda yun. Ay, wag niyo lang personalin. yung Kaya tao. ko lang naikwento, ito may kaugnayan dun sa ating pamumuhunan sa human capital. Yes po. Parang ang productivity nila. Kasi iba yung inihanda mo eh. Yes. Opo. Isipin mo, pag pinakain mo sila ng tama at pinakain mo sila ng nutritious, ang dami mong mariresolve doon, pati yung malnutrition, ma-address mo. Pati health, Yung stunting man. Ba't ba hindi ganito yung isipin? Imbes na kukulangin pa yung porpoise, pinakalaylayan na nga, ilang milyong pamilya yun. Pagkatapos doon mo pababawasan, pagkatapos mag-iimbento ka ng akap Opo. na wala namang kondisyon. Ay, Saan bayaan niyo po mapupunta kung, magiging bunga ng kapayapaan yan simula sa 13. Yan po ang ating, yung Rally for Peace. Kapag nagkaroon tayo ng kapayapaan kung baka yan ay, may isa katuparan na sa mga susunod na panahon. At lalo na kung sa Senado na Sana naman. maituwid, ibig mo sabihin. Yes po, maituwid yan. Oo, at sumama ka sa pagtutuwid. Yes po. Kaya nga, nandun tayo kung at saka kapag nandyan na ho lahat ng yan, at kayo naman ay nasa Senado na, madali na ho natin maituwid yung mga bagay-bagay na yan, Kong, di ba? Oo, bahala si Kawili dyan. Yan. Sa departamento na yan. Ayan. Si Nanay Tess, Ochoa Nanay Tess, kamusta po kayo dyan Diyan sa Davao. At sa bahagi naman ng Tacloban, Kong, ang Karaul Ramirez, Jen, handang-handa na kami rito sa Tacloban. Ayan, Karaul, kamusta po kayo? At Hindi naman nata sa Tacloban ng venue eh. Ormoc po sila, Kong. Oo, Ormoc. Kaya luluwas pa sila. Uubusin daw nila yung mga taga-Tacloban, dadalhin lahat sa Ormoc, Kong. Ang tindi ni Karaul. Karaul, magandang hapon po sa inyo, ha? Kong, maraming po salamat sa inyo. Maraming salamat din, Nelson, Jen, at sa ating mga taga-subaybay. Sana po kahit konti ay nakinabang po tayo sa ating pagtalakay sa mga bagay-bagay na may kaugnayan po sa ating buhay at pamumuhay. Sana po mamayang gabi, napakasarap po ng inyong hapunan. Kahit wala kamatis. Kahit walang kamatis ko. Si Lola Lourdes Brigas. Birthday Opo. na, no? 75 yata. Happy birthday. 75th birthday po, Kong. Nako, kinakailangan nating batiin yan dyan. Opo. Ang pangalan po, Konti lang ang umaabot dyan. Opo, Lord Kasi ang ating Lourdes ano ngayon, Brigas. anong ating average ano ngayon? 60 plus na lang ata ako. Hindi naman, ikaw naman masyado ko naman. Hindi, sabi, Tinapot 70. mo na naman si Nelson. Malapit na mag-62. Nakakain daw ng, kung ano-ano mga fast food. Kakakain ng mantika. Kakakain ng mantika. Ang Japan, 85 eh. Opo. Tayo kasi baba na parang pala. parang 72 yata. 72. Kaya Pero medyo, marami pa naman. yun ang natutunan ko sa bataan, kaya nga kinukwento ko sa inyo eh. Opo. Ayan. O sige, Sa marami tapos na pong tayo. mga bumabati, pasensya na kayo at tumambak po ito. Bukas po, bawi kami, ha? O, paano? Ito po ang palatuntunan sa Ganang Mamamayan. Programang paborito ng bayan. At siyempre bukas, maaga po tayong gumising ha. Alas 5 pa lang, may balita na. Kompleto pa, 100%. Pero meanwhile, stay tuned dahil susunod na Mata ng Agila Prime Time.